Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ngayon ang alam kung gaano kahirap ang buhay ngayon. At sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy pa rin nating nilalabanan ang hirap ng buhay para sa ating mga pangarap. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin para matupad ang iyong mga pangarap? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga katulad ko na matagal nang tagahanga ng Barangay LS. Ako po si Princess at hindi po ako nagpapahuli sa bawat kwento ng Barangay LS tuwing alas 12 ng hapon. Day off ko po ngayon kaya naisipan ko na magpadala ng sulat sa inyo at sana po ay mapili at mabasa ninyo ang kwento ko. Ako po ay tubong Cadiz sa Negros Occidental. Hindi po ako lumaki sa mayamang pamilya at hanggang ngayon ay nakikitira pa rin ako sa mga magulang ko. Hindi po maganda ang aming bahay at marami na rin pong sira ang bubong namin. At ang pinakamasakit sa lahat ay may anak po ako na binubuhay ng mag-isa. Dahil iniwan kami ng tatay niya noong maliit pa lamang siya. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos kasi natutulungan naman ako kahit papaano ng mga magulang ko na bantayan at alagaan yung nag-iisa kong anak. At para po makatulong sa pang-araw-araw, nagtatrabaho po ako bilang cashier sa isang hardware dito sa Cadiz. Ang pangarap ko po talaga noon pa man ay maging isang nurse pero mukhang hindi ko na matutupad yon dahil hindi ako nakapagtapos ng high school. Kaya napagtanto ko na lamang na ibubuhos ko na lamang sa anak ko ang mga pangarap na hindi ko natupad para sa sarili ko. Pero ang totoo po niyan hanggang ngayon po ay nahihirapan kami ng mga magulang ko sa pagpapaaral sa anak ko at dahil po dito ay nagpatong-patong na ang mga utang ko. Pero tulad ng ibang mga nanay, wala po akong hindi kakayanin para sa anak ko. Kaya bilang isang single mother na araw-araw na kumakayod ay mukhang wala na po talagang pag-asa para magkaroon ng love life. Kaya po ako nakikinig ng Barangay LS tuwing alas 12 dahil dito ko lang nakukuha ang kilig at saya na gusto kong maranasan sa isang lalaki. Sa totoo lang po ay takot na akong magmahal ulit. May trauma po kasi ako sa mga lalaki dahil sa bungero at lasenggero yung tatay ng anak ko. At ang pinakamalupit pa po sa lahat ay iniwan at pinagpalit niya kami sa mas maganda at mas mayaman na babae. Kaya mula noong araw na yon ay sinumpa ko talaga na hindi ko na siya papansinin. Kasi para sa akin ay wala siyang kwentang tatay sa anak ko. Pero nagbago po ang pananaw ko sa mga lalaki nang nakilala ko si Marcos. Si Marcos po ang regular customer namin sa hardware. Sobrang bait at gwapo niya at tuwing dumadaan siya, talagang naaamoy ko yung perfume niya na napakabango. At alam ko po na may kaya siya kasi iba't ibang kotse ang dala-dala niya tuwing pumupunta siya sa hardware na pinagtatrabahuhan ko. At isang araw ay hindi ko po lubos akalain na mapapahaba ang usapan namin ni Marcos, Papa Dudut. Princess, Good afternoon po, Sir Marcos. Wow, sir, bagong-bago po yung kotse nyo ah. Para ngayon ko lang nakita yan ah. oo, kakabili ko lang kahapon. Naku, mapapasana all ka na lang talaga. Nakakaingit naman po kayo. Anong dinadrama mo dyan? Wala lang po. Naisip ko lang po kasi na sobrang unfair pala ng buhay. Siguro kung kasing yaman ko lang kayo, hindi na ako mahihirapan sa pagpapaaral sa anak ko at sa pagbibigay ng pera sa mga magulang ko. Eto talaga oh. Eto ha, may aaminin ako sa'yo. Ano po yun?
Ang totoo niyan, laki at sanay ako sa hirap. Seryoso po kayo? Hindi naman kayo mukhang sanay sa hirap ah. Nako, sa maniwala ka't sa hindi, 100 kaming magkakapatid. Noong bata nga ako, tandang-tanda ko pa na school shoes yung regalo sa akin ng mga magulang ko nung birthday ko. Pinapagkaan nyo lang ata loob ko eh. Ikaw talaga, ang kulit mo. Yung point ko lang naman dito, hindi habang buhay nasa ibaba ka ng gulong. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon at maniwala ka sa akin, aasenso ka rin sa buhay. Ay nako sir, mukhang itong pagtatrabaho sa hardware na lang talagang magiging huling hantungan ko. Huwag kang magsalita ng tapos. Malay mo, baka yung anak mo ang tutulong sa'yo na makabangon ka sa hirap, di ba? Kung sa bagay, matalino din po kasi yung batang yon. Kaya hindi po ako magtataka kung aasenso yun sa buhay. Ay, sana lang talaga hindi niya ako makalimutan kapag nangyari yun. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako na hindi ka pababayaan ng batang yon. Nakita ko yun dito sa hardware nung nakaraang Sabado. Mukhang mabait naman siya. Tama, pilyo nga lang. Ay naku po, pasensya na kayo. Ang daldal ko talaga. Nga pala, ano pong kailangan nyo? Ano ka ba? Okay lang yun. Pabili ako ng 3 extension cord. Sige po, saglit lang. Eto po, 3 yan. Salamat ha. Ito yung bayad ko. Resibo nyo po. Nga po pala, ba't ang dami nyo naman atang pinamili na extension cord? Namili kasi ako ng appliances nung isang araw. Tapos kinulang ako sa outlet, kaya yan. Wow naman. Samantalang kami, iisa na nga lang yung ref namin tapos kinakalawang pa. Uy, tamang-tama. May ref ako sa bahay na hindi ko na ginagamit. Ibibigay ko na sa'yo yun. Ano? Ay naku! Oh, ba't parang gulat na gulat ka dyan? Huwag mong sabihin tinatanggihan mo ako. Nakakahiya po kasi. Ano ka ba? Hindi ka naman na ibang tao sa akin eh. Ikaw kaya itong palaging tumutulong at nag-a-assist sa akin tuwing may binibili ako dito sa hardware. Sige po. Nakakahiyaman pero tatanggapin ko na yung inaalok nyo kasi mukhang hindi na po magtatagal yung ref namin eh. Bigay lang din kasi nung kamag-anak namin yung ref na yun at hindi na rin masyadong lumalamig yung freezer nun. Oh, yun naman pala eh. Huwag ka na rin mag-alala. Kasi ako na mismo ang pupunta sa bahay nyo para iatid yung ref na ibibigay ko. Uy sir naman, wag na po. Makikiusap na lang ako sa kapitbahay namin na tulungan akong kunin yung ref sa bahay nyo. Para saan pa yung bago kong kotse kung hindi ko rin naman mapapakinabangan ng maayos, di ba? Kaya sige na, huwag mo na akong tanggihan. Ibigay mo na lang sa akin yung address nyo. Sige po. Sandali, kukuha lang po ako ng papel. Ito na po yung address namin. Ayos! So, paano? Kita-kits na lang mamaya, ha? Mauna na muna ako. May kailangan pa kasi akong gawin sa bahay. Sige po, sir. Ingat po kayo. Pagkatapos ng shift ko, papadudot ay dumaan si Marco sa bahay namin at grabe. Hindi ko talaga lubos sa kalain at dalawa yung pintuan ng ref na ibibigay niya. Sobrang saya namin ng mga magulang ko noong nakita namin yung ref na inihatid ni Marcos sa bahay namin. At nang umalis si Marcos ay nagsimula ng magduda ang mga magulang ko kung may gusto ba siya sa akin. Pero syempre sinabi ko sa mga magulang ko na mabait lang talaga si Marcos. Pero papadudot. Hindi mo nagkamali ang mga magulang ko dahil makalipas ang ilang linggo ay inamin ni Marcos na may gusto siya sa akin at na ako raw yung dahilan kung bakit palagi siyang pumupunta sa hardware na pinagtatrabahuan ko. Hindi ko po talaga akalain na magkakagusto sa akin si Marcos. Lalo na't mayaman siya at ako naman ay isang simpleng babae lang. Pero hindi talaga. May mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag pero nangyayari. At ang tanging magagawa mo lamang ay tanggapin at yakapin ito. At sa madaling salita ay niligawan po ako ni Marcos at sinagot ko siya. At makalipas ang ilang araw ay pinag-resign ako ni Marcos sa hardware at pinatiranan niya ako sa bahay niya. Grabe! Ang ganda po ng bahay niya, parang isang malaking rest house. 5 yung kwarto at may maliit pa na swimming pool sa likod. Hindi po ako makapaniwala na eto na yung magiging buhay ko kasama si Marcos. At syempre ang pinakabongga pa dyan ay nagbibigay si Marcos ng pera
at ginagamit ko po yun para matulungan ang pamilya ko. Ang totoo niyan, hindi ko sinabi sa mga magulang ko na nag-resign na ako sa hardware. Pero ayos lang sa akin yon kasi nakakapagbigay pa rin naman ako ng pera sa kanila ng dahil kay Marcos. Pero kahit maayos na po ang financial situation ko, may mga gabing nalulungkot pa rin ako. Kasi si Marcos ay madalas na nasa trabaho at ako lang ang mag-isa na naiiwan sa bahay. Kaya isang gabi ay napagtanto ko na kailangan ko nang ikwento kay Marcos ang nararamdaman kong kalungkutan tuwing wala siya sa bahay, Papa Dudut. Ay, mahal! Mabuti naman at nakauwi ka na. Hi, mahal. Mukhang nanghihina ka ah. Okay ka lang ba? Kumusta yung trabaho mo? Ay, Hoy! Ano ba? Di ka naman nakikinig sa akin eh. sorry. Ayun, nakakapagod. Pero ayos lang naman. Nga pala, pinagluto kita ng paborito mong pagkain. Pinagtimpla na rin kita ng iced tea. Nasa mesa na lahat, nakahain na. Sige na, kumain ka na doon. Salamat. Pero bukas na lang siguro. Pagod na ako eh. Gusto ko nang matulog. Uy, nga pala, bago ka matulog, maya aminin muna ako sa'yo. Pero sana huwag kang magalit ha. Bakit? Ano ba yun? Nagpapasalamat ako sa'yo kasi nakakapag-abot pa rin ako ng pera sa mga magulang ko kahit wala na akong trabaho. Pero ang totoo niyan, nalulungkot ako tuwing wala ka dito sa bahay eh. Aba, natural. Kasi nagtatrabaho ako para sa ating dalawa. Alam ko naman yun, pero ang tagal na kasi simula nung huli tayong alam mo na. Utang na loob naman, princess. Anong gusto mo? Huminto ako sa pagtatrabaho at hayaan kong mamatay tayong dalawa sa gutom? Uy, kumalma ka nga. Ang kulit-kulit mo kasi. Yung sa akin lang naman, miss na kita. Kaya, Princess, tumigil ka. uy, sige na naman Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ano bang problema mo? Bakit mo ako tinulak? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ano, may nagawa ba akong masama sa'yo? Pagod ako sa trabaho. Yun lang yun. Alam mo, ang ganda-ganda nitong bahay mo at malaki yung perang na ibibigay mo sa akin. Pero may mga ibang pangangailangan din naman ako. Sige, kulitin mo pa ako at hindi lang yung pagtulak ko ang aabuti mo sa akin. May sama-sama mo naman. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit mo pa ako niyaya makipag-live-in dito kung hindi mo naman pala ibibigay mga pangangailangan ko. Bakit? Hindi pa ba sapat sa'yo yung nakapag-resign ka sa hardware? Nakatira ka sa magandang bahay at nasusustentuhan mo yung pamilya mo nang dahil sa tulong ko? Siyempre, sapat na sa akin yun. Kasi alam mo namang hindi kami mayaman na tulad mo. Pero hindi ko na rin maiwasan na tanungin ang sarili ko kung mahal mo pa ba talaga ako. Oh, ba't yung pagmamahal ko naman sa'yo yung kine-question mo ngayon? Kasi hindi ka naman ganito dati eh. Nung nagtatrabaho pa ako sa hardware at nung nililigawan mo pa ako, ang sweet-sweet mo kaya sa akin. Pero bigla kang nagbago. Hindi ako nagbago. Talagang pagod lang ako. Sinong niloko mo? Umamin ka nga sa akin, Marcos. Bukod sa akin, may ibang babae ka pa ba? Ano? Pambihira. Saan naman ang galing yan? Kasi hindi ka naman manlalamig sa akin ng ganun-ganun na lang kung wala kang ibang babae. Wala akong ibang babae. Alam mo ikaw, hindi ka lang napagbigyan, nag-iinarte ka na. Hindi ako mag-iinarte kung wala akong basehan. Pwes walang kwenta yung basehan mo kasi napapraning ka lang. Ay, kung ako sa'yo, makontento ka na lang sana sa mga binibigay ko sa'yo. Kasi di hamak na mas malaki yung binibigay ko sa'yong pera kumpara dun sa kinikita mo nung nagtatrabaho ka pa sa hardware. Sandali lang, sinusumbat mo ba sa akin ang lahat ng naitulong mo? Ayaw ko sanang manumbat, pero wala akong choice kasi pinipilit mo ako. Oo, alam ko mayaman ka. Pero sana wag mo namang ipamukha sa akin na wala akong kwenta. Pasensya ka na. Sabi ko naman kasi sa'yo pagod ako. At pwede bang tigilan mo na yung kakaisip mo ng kung ano-ano? Wala akong babae. Talagang nape-pressure lang ako sa boss ko nitong mga nakaraang linggo. Ewan ko sa'yo. Uy, saan ka pupunta? Doon ako sa guest room matutulog. Ano ba naman yan? Bumalik ka nga dito.
Di kita kayang tabihan ngayong gabi kaya manigas ka dyan! Sa may guest room po ako natulog ng gabing yon at kinaumagahan ay hindi ko pinansin si Marcos. Paulit-ulit siyang humihingi ng sorry sa akin pero talagang masama ang loob ko sa kanya noon. Pakiramdam ko kasi ay unti-unti nang nanlalamig si Marcos sa akin. At sa totoo lang ay nahihirapan akong tanggapin at unawain yon. Pero baka nga tama si Marcos, Papa Dudut, baka napaprading lamang ako at baka talagang pagod lamang siya sa trabaho kaya hindi na niya nabigyan ng atensyon yung mga bagay na dati ay importante sa amin. Pero masisisi niyo ba ako? Ang dami ng kwento ng mga asawa na pakiramdam nila ay nanlalamig na sa kanila mga mister nila tapos ay bigla na lamang nilang malalaman na may iba na palang babaeng kinakalantari ang mga mister nila. Nang mga panahong yun ay iniisip ko na lamang na at least ay nakapagbibigay pa rin si Marcos ng pera sa akin. At yun naman talaga ang kailangan namin ng pamilya ko. Kaya nga, nang sabi nila love is important pero money is importante. Kaya iniisip ko na lamang yung mga magagandang bagay na nakuha ko kay Marcos. Tulad ng komportableng buhay at mga bagay na wala ako noon. Pero ewan ko ba Papa Dudut kasi kahit nabibigay ni Marcos yung buhay na gusto ko, hindi pa rin nawawala sa isipan ko na baka may iba siyang babae. Lumipas sa mga linggo at nanlalamig pa rin siya sa akin kaya nagsimula na akong mag-isip na baka may tinatago siya. At doon ako nagsimulang mag-imbestiga. Isang araw naiwan ni Marcos ang cellphone niya sa bahay kaya't kinuha ko kaagad ito at wala pang 5 segundo ay nabuksan ko na yung cellphone niya. Yung birthday ay yung passcode niya ay iisa lamang. At nung mismong araw na yon ay hinalungkat ko na ang cellphone ni Marcos para makumpirma kung may basihan nga ba ang hinala ko na may iba na siyang babae, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong binuksan ko ang cellphone ni Marcos ay nakita ko na may kausap siyang isang babae na nagngangalang Vivian. Pagtingin ko sa mga messages nila ay doon ko nalaman at nakumpirma na talagang niloloko ako ni Marcos. Nagpapadala sila ng mga sexy na pictures sa isa't isa at babe pa talaga yung tawagan nila. Sobrang galit ako noong mga panahong yon Papa Dudut at gusto ko na talagang ipamukha kay Marcos na tama yung hinala kong niloloko niya lamang ako. Pero pagkatapos ng ilang minuto ay napaisip ako na kung gagalitin at kukomprontahin ko si Marcos ay baka maapektuhan lamang ang pamilya ko. Kasi malaki ang perang na ibibigay ni Marcos sa akin at sigurado ako na sa kangkungan kami pupulutin ng pamilya ko kung mauuwi kami sa hiwalayan ni Marcos. Ang totoo niyan ay nakakapanlumo yung pakiramdam na wala kang magawa na kailangan mong tiisin yung mga bagay na labag sa iyong puso. Pero wala talaga akong magagawa kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral at malaki din ang naibibigay na pera ni Marcos sa akin. Lumipas ang mga araw at mas lalo lamang akong nahirapan na tiisin yung sitwasyon ko. Nahihirapan ako sa tipong kailangan kong magpanggap na para wala akong alam tuwing magkaharap kami ni Marcos. Sobrang baba talaga ng tingin ko sa sarili ko ng mga panahong yon. Kaya naman isang araw ay nag-decide na kong kunin ang number ng babae sa cellphone ni Marcos at tinext ko siya gamit ang cellphone ko. Nagpanggap ako sa babae na ako si Marcos at sinabi ko na extra phone number yung ginagamit ko. At sinabi ko rin na gusto ko makipagkita sa kanya sa labas ng isang bar. Pero ang hindi niya alam ay ako na pala yung makikipagkita sa kanya, Papa Dudut. Hoy! Ikaw ba si Vivian? Hoy, Karen! Teka lang, kilala ba kita? At ba't alam mo ang pangalan ko, ha? Ako si Princess. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa.
Ako lang naman yung jowa ng lalaking nilalandi mo. I'm sorry, ano? Ako yung kamit mo dito sa labas ng bar. Sa madaling salita, ako yung ka-text mo kanina. Pasensya ka na, pero wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Alis na ako. Sandali lang. Ano? May nakalimutan ka. Ano ba yun? Eto! Aray! Bakit mo ko sinampal, ha? Kapal na mukha mong haliparot ka? Malinaw na malinaw sa mga text messages na ikaw yung kabit ni Marcos. Pero wala ka pa rin karapatan para saktan ako. Pwes, binigyan mo ko ng karapatan na saktan ka nung araw na kumabit ka sa jowa ko. Ha! Sa'yo na mismo nang galing jowa mo lang. At jowa ka lang ni Marcos. Kumakaasta ka naman, akala mo naman asawa ka? Ang kati-kati mong higad ka? Etong nababagay sa'yo. Aray! Nakakadalawa ka na, ha? Alam mo, ikaw namumuro ka na sa akin. Tumigil ka na, kundi papatulan na talaga kita. Ganun ba? Pwes, uunahan na kita. Aray! Ano ba? Tignan na lang natin kung Tignan mo magugustuhan ako! ka pa ni Marcos Aray! kapag nakalbunan ka. Lumaba ka nga ng patas! O yan, hindi ko alam po nung nakita ni Marcos sa'yo. Eh di hamak naman na mas maganda ako kesa sa'yo. Maganda? Nagpapatawa ka ba? Gusto mo bang bigyan kita ng salamin para kilabutan ka sa mga pinagsasasabi mo dyan? Binabalaan kita ha. Lubayan mo na si Marcos. Kung hindi, mas malala pa dyan ang gagawin ko sa'yo. Eh paano kung sabihin ko sa'yo na ayoko? Magkano? Ano? Bibigyan kita ng 3,000. Hiwalayan mo na si Marcos. Nahihibang ka na ba? Aanin ko naman yung 3,000 mo kung mas malaki naman yung binibigay na pera sa akin ni Marcos. Hindi ka lang pala malandi. Mukhang pera ka rin palang hayop ka. Sabihin mo na gusto mong sabihin tungkol sa akin basta hindi ko ihiwalayan si Marcos. Kailan niyo pa ako niloloko ha? Gaano na kayo katagal na may relasyon? Ba't ko naman sasagutin yan? Labas ka na ron. Pwes, may pakialam ako kasi naninira ka ng relasyon ng may relasyon. Utang na loob, nasa-stress na ako sa'yo, ha? Ganito na lang, ha? Para matapos na to. Ipapaubaya ko si Marcos sa'yo sa umaga, tapos tuwing gabi sa akin siya. Sharing is caring, di ba? Ha, hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng kapal ng muka para sabihin ang mga sinasabi mo sa akin ngayon. Teka nga lang, bakit pa ako yung pinagdidiskitan mo? Bakit hindi si Marcos yung kausapin mo? Kasi ayoko na magkasira kami dahil lang sa isang haliparot na tulad mo. Ano nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tama ba itong naiisip ko? Feeling ko kasi tama talaga eh. So ano? Magsasalita ka o bibigyan kita ng round 2? Gusto mo talaga malaman kung ano yung nasa isip ko? O pues sige. Sa tingin ko, ako tong sinugod at pinagdidiskitahan mo kasi tulad ko, pineperahan mo rin si Marcos. At ayaw mo siyang mawala, tama? Hoy! Huwag mo akong itulad sa'yo! Hindi ako ganong klaseng babae! Eh, Josera! Princess nga ang pangalan mo pero mukha ka namang hampas lupa. Kaya hindi na ako magtataka kung pineperahan mo lang si Marcos. Nakapustahan tayo! Yung 3,000 na inalok mo sa akin kanina, galing yun sa bulsa ni Marcos, no? Ang kapal din naman pala ng mukha mo! Ay nako! Huwag mo lang kasing i-deny. Aminin mo na kasi pareho lang naman natin pinagkakakitaan si Marcos. Ang pinagkaiba nga lang, ako, kaya kong aminin sa sarili ko yon. At ikaw naman, patuloy ka pa rin naka-enroll sa maang-maangan School of Acting. Ha! Diyan ka na nga! Nang gabing yun ay marami ang nakakita sa amin ni Vivian sa labas ng bar habang nag-aaway kami. At nagmukha po kaming Sirkos Papadudot. Wala ni isa na nagtangkang umawat sa amin kasi natatawa at natutuwa sila sa mga eksena namin. Nang natapos na yung away namin ni Vivian ay saka ko lang na-realize na sobrang nakakahiya pala nung ginawa namin sa harapan ng maraming tao. At pag-alis ni Vivian ay malinaw na sa akin na ginagamit lamang niya si Marcos para sa pera. Nakakahiya mang aminin Papadudod pero parang tama na rin naman yung sinabi ni Vivian na parang pera lang din ang habol ko kay Marcos. Oo, gwapo si Marcos at may pagmamahal ako na nararamdaman para sa kanya. Pero pakiramdam ko ay mas malakas pa rin ang hatak ng pera kaya ako nanatili sa relasyon namin. Kasi kung wala siyang pera, malamang ay iniwanan ko na lamang siya noong nalaman ko na may ibang babae siya.
Sobrang naiinis po ako sa sitwasyon kaya noong gabing yon, hindi na muna ako umuwi. Pumasok ako sa bar, nagpakalasing at doon ko rin naisipang i-stalk si Vivian sa Facebook. At doon ko nalaman na pareho kami ng sitwasyon. Tulad ko ay may anak din pala na binubuhay si Vivian. Ang totoo niya dapat ay magalit ako sa kanya kasi kabit siya ni Marcos. Pero sa totoo lang, mas naawa lang ako sa kanya. Siguro kasi pareho kaming nanay at malambot yung puso ko pagdating sa mga bata. Pagkatapos kong uminom sa bar ay umuwi na ako. Pero hindi ko pa rin sinabi kay Marcos yung nangyari sa amin ni Vivian. Hindi ko po talaga kayang i-process lahat ng kaguluhang nangyayari sa buhay ko. At kasabay noon ay ang patuloy ko na paglilihim kay Marcos tungkol sa mga nalaman ko. Ngunit ilang linggo ang lumipas ay nagulat ako nang makatanggap ako ng text mula kay Vivian. Niyayaya niya ako makipagkita sa isang coffee shop at sobrang nagulat ako noong natanggap ko yung text ni Vivian kasi hindi ko akalain na isi-save niya yung number ko. Sa totoo lang, Papa Dudut ay ayaw ko sanang makipagkita sa kanya. Pero dahil na curious ako, ay pumayag na rin ako na makipagkita kay Vivian. Masamang espiritong sumanib sa'yo at niyaya mo kung makipagkita sa'yo. Princess, maupo ka muna. Hindi porket pinagbigyan kita, ibig sabihin nun pinapatawad na kita. Para lang alam mo, hindi pa rin ako nakaka-move on sa nalaman ko tungkol sa inyo ni Marcos. Ang totoo niyan, hindi na ako nire-replyan ni Marcos. At hindi na rin siya nakikipagkita sa akin. Ay, ibang klase ka rin naman talaga. So anong gusto mong gawin ko? Tulungan pa kita na makipagkita sa jowa ko? Alam mo, kung yan lang rin ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta dito, aalis na lang ako. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Papaalala ko lang sa'yo ha, ako ang nauna kay Marcos. Kung ihahalin tulad mo ang lahat ng to sa kotse, ako yung nasa unahan at ikaw yung sa likuran. Yan ang itatak mo dyan sa kukote mo. Baka alis na nga. Parang awa mo na maupo ka muna. Wala akong balak makipagbardagulan sa'yo. Taputin mo nga ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Kanina pa umiikot ang usapan natin eh. Wala namang nangyayari. Kailangan ko ng pera para sa pampaospital ng anak ko. Ano? Isinugod ko yung anak ko sa ospital kahapon, Princess. At ngayon ko kailangan yung pera ni Marcos. O kung ganun, bakit ako yung nilalapitan mo? Hindi ka pa nakikinig? Hindi nga ako nire-replyan ni Marcos. Kaya parang awa mo na. Tulungan mo ako na kumbinsihin siya na bigyan ako ng pera. Hindi! Alam kong patibong mo lang ang lahat ng to. Hindi ba't inamin mo na sa akin noong nakaraan na pineperahan mo lang si Marcos? At sigurado akong may masama kang binabalak para paghiwalayin kami ni Marcos. Utang na loob! Kung hindi nakaratay sa ospital yung anak ko ngayon, hindi kita lalapitan. Pero wala akong choice. Kasi alam kong ikaw itong malapit kay Marcos. At ikaw ang makakatulong sa akin para kumbinsihin siya na tulungan yung anak ko. Pasensya ka na pero hindi kita matutulungan. Wala ka na ba talagang puso? Pag may nangyaring masama sa anak ko, pinapangako ko sa iyo na ikaw ang sisisihin ko. Hoy! Hindi ko kasalanan kung pabaya kang ina. At malay ko ba kung nagsasabi ka ng totoo? Ayaw mo talaga maniwala? Teka lang, kukunin ko lang yung cellphone ko. Tingnan mo to. Picture yan ng anak ko na nasa ospital. Tignan mo yung date. Kahapon ko lang kinunan yan. Sus, me? Anong nangyari sa kanya? Na-dengue yung anak ko, Princess. Pwede mo akong husgahan sa lahat ng bagay. Pwede mong sabihin na malandi at mukha akong pera, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako masama at pabayang ina. Ang totoo niya, matagal ko nang alam yung tungkol sa inyo ni Marcos. Pero tiniis ko maging kabit dahil kinailangan ko yung pera para sa anak ko. Sa maniwala ka't sa hindi, naiintindihan kita kasi may anak rin ako. Pero hindi ko kayang manira ng relasyon para lang magkapera, Vivian. Nangyari na ang nangyari at wala na ako magagawa ron.
Kaya parang awa mo na, tulungan mo na lang ako na makausap si Marcos. O eto, 5,000 yan. Sana makatulong. Salamat dito ha. Makakatulong na to sa pampaospital ng anak ko. Pero Vivian, pakiusap lang. Kung may natitira ka pang konting kahihiyan dyan sa katawan mo, lubayan mo na kami ni Marcos. Tatapatin na kita. Sa tingin mo ba hindi ako nandidiri sa sarili ko tuwing nakikipagsiping ako sa lalaking may jowa na? Sa tingin mo ba talaga pinangarap ko maging kabit? Hindi! Pero wala akong magawa. Kasi salat na salat ako sa buhay. Maniwala ka sa akin, huli na rin noong nalaman ko yung tungkol sa inyo ni Marcos. Pero pinili kong tiisin yun kasi wala na akong mga magulang. At ako na lang inaasahan ng anak ko. Kapag nalaman ng anak mo na minsan nang naging kabit yung nanay niya, sa tingin mo ba ipagmamalaki ka pa niya? Ikaw, matanong nga kita. Ngayon na alam mong niloloko ka ng jowa mo, bakit hindi mo pa rin siya magawang iwanan? Hindi mo masagot, no? Pues akong sasagot para sa'yo. Kasi mayaman siya. May pera siya, kaya niyang ibigay sa'yo at sa akin yung buhay na punong-puno ng ginhawa. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo ng pagiging ipokrita mo kasi sa ginagawa mong yan, mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Hindi mo ba talaga kami lulubayan? Pasensya ka na pero titiisin ko lahat kung para sa ikabubuti ng anak ko. Sige, ganito na lang. Manghihingi pa ako ng pera kay Marcos. Kukumbinsihin ko siya na bayaran ng buo yung bayarin mo sa ospital. Pero pagkatapos nun, lubayan mo na kami. Maliit pa ang anak ko, princess. Sa tingin mo ba sa bayarin ng ospital natatapos ang responsibilidad ko sa kanya? Ayoko matulad sa akin yung anak ko. Gusto ko siyang magkaroon ng buhay na malayo sa pagod at hirap at magagawa ko lang yon kung patuloy akong susustentuhan ni Marcos. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay medyo natuwa ako noong malaman kong hindi na nakikipagkita o tinatawagan ni Marcos si Vivian. Pero hindi ko rin maiwasang maawa at magalit kay Vivian. Naawa ako sa kanya kasi alam ko yung hirap pagdating sa pagpapalaki ng anak at naisip ko na maswerte pa rin ako kahit papaano kasi may mga magulang akong tumutulong sa pagpapalaki at pagbabantay sa anak ko. Habang si Vivian naman ay wala ng mga magulang na pwede siyang asahan. Pero sa kabilang banda ay nagagalit pa rin ako sa kanya kasi harap-harapan niyang sinasabi sa akin na hindi na niya kami lulubayan ni Marcos. Gulong-gulo talaga ang isipan ko ng mga panahong yon. At ang totoo niyan ay sobrang natamaan ako sa mga sinabi ni Vivian na nagpapaka-ipokrita ako. Ayaw ko mang aminin, Papa Dudut, pero may point talaga yung sinabi ni Vivian sa akin. Pera ang pinakamalaking dahilan kung bakit ako patuloy na nananatili sa relasyon namin ni Marcos. Pero ang pinagkaiba nga lang namin ni Vivian ay hindi ako kabit katulad niya. Lumipas sa mga araw at pinili ko pa rin ang manahimik at magsawalang kibo sa lahat ng kababuyan ni Marcos. Pero syempre hindi na muling naibalik yung tiwala ko kay Marcos. Kaya palihim ko pa rin at tinitignan at hinahalungkat ang cellphone niya tuwing iniiwan niya ito sa mesa. At doon ko nakumpirma na hindi na nga nagte-text o tumatawag si Marcos kay Vivian. Naisip ko na mga panahon na yon na baka nagbago na talaga si Marcos at unti-unti niya nang pinuputol ang ugnayan nila ni Vivian para sa kapakanan namin. Hindi ko maiwasang maging masaya pero may kaunting awa pa rin sa puso ko. Naawa pa rin ako kay Vivian, Papa Dudut, lalo na para sa anak niya. Siguro kailangan niyang matutunan na panahon na para tigilan na niya yung pagiging kabit ng jowa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging tahimik at mapayapa na ang relasyon namin ni Marcos at sa wakas pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng tunay na peace of mind. Parang naisip ko na okay, tapos na yung lahat ng gulo, pwede ko na talagang ilibing sa limot yung tungkol kay Vivian.
Hindi ko na kailangang kumprontahin si Marcos kasi gaya nga noong nalaman ko ay hindi na naman nagpaparamdam si Marcos kay Vivian. Pero papadudot yung peace of mind ko na yon ay biglang nabasag. Noong isang araw ay nakatanggap ako ng message galing kay Vivian. Naloka ako. Parang may balak pa yata siya na gawin akong textmate kasi hindi ko lubos akalain na magpaparamdam na naman siya sa akin. Tapos ayon, nag-text siya ulit at sinabi niya na kailangan daw namin na magkita at mag-usap. Nung una talaga ay duda na ako na baka manghihingi na naman siya ng pera para sa anak niya. Kaya tinanggihan ko siya kaagad sa kagustuhan niyang makipagkita sa akin. Pero iginit ni Vivian na may mahalaga raw siyang kailangang sabihin sa akin at kailangan ko daw itong malaman sa lalong madaling panahon. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay nagpadala ako sa curiosity ko at nagkita kami ni Vivian sa isang mall, papadudot. Princess! Hoy, Vivian! Alam mo ikaw, ang kulit-kulit mo rin, no? Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na wala akong perang maibibigay o maipapahiram sa'yo. Huling-huli na yung 5,000 binigay ko sa'yo noong huli nating pagkikita. Huwag ka mag-alala. Wala akong balak manghingi ng pera sa'yo. Kasi nailabas ko na ng ospital yung anak ko. Nakahiram na rin ako ng pera sa kakilala ko. At dahil doon, nabayaran ko na ng buo yung bayarin ko sa ospital. Kung ganon, ba't mo pa ako pinapunta-punta rito? Siguro kukumbinsihin mo na naman ako na kausapin si Marcos para bayaran yung perang hiniram mo, no? Nakuutang na loob, Vivian! Sobrang payapa at tahimik na ang mga buhay namin simula nung hindi na nagpaparamdam sa'yo si Marcos. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na hindi ka napapatulan ni Marcos at mag-move on ka na rin. Kasi ako na ulit yung nasa unahan at tuluyan ka na niyang kinalimutan. Sigurado ka ba talaga sa mga pinagsasasabi mo? Sigurado ka ba talaga na nagbago na si Marcos? Anong ibig mong sabihin? May papakita ako sa'yo. Tignan mo tong video na kinunan ko. Ipinasyal ko yung anak ko sa mall na to nung isang araw. O ano ngayon? Manahimik ka nga muna. I-fast forward mo ng konti yung video. Sige na nga. Teka lang. Ayan, hinto mo dyan. Ano ba yung gusto mo ipakita? Tignan mo yung lalaki na kapula. Hindi ba si Marcos yan? Diyos ko, siya nga. So paano may papaliwanag yung babaeng kasama niya dyan? At may pa-holding hands pa silang nalalaman. Baka naman kasamahan lang niya yan sa trabaho. Minsan ka nang niloko ni Marcos. Tapos ngayon magpapakamartir ka pa rin. Minsan niya nga akong niloko ng dahil na rin sa'yo. Hindi yun yung point dito. Ang point dito, hindi lang tayo ang mga babae sa buhay ni Marcos. Oh, bakit ka umiiyak? Nasasaktan lang ako kasi ang buong akala ko nagbago na siya. Yun pala, mas lalo niya lang dinadagdagan yung kasalanan niya sa akin. Ang totoo niyan, napaisip din ako sa sinabi mo sa akin noon eh. Sigurado ako na ikakahiya lang ako ng anak ko kapag nalaman niyang naging kabit ako. Kaya siguro panahon na rin para tigilan ko na si Marcos. Kasi mukhang wala na rin namang pag-asa magbago yung lalaking yun eh. Hindi nga akong naging kabit. Pero naging boba naman ako. Aaminin ko na tama yung sinabi mo na pera lang yung dahilan kung bakit patuloy akong nagpapakatanga kay Marcos. At sa totoo lang, pagod na rin ako sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi na matutumbasan ng pera yung sama ng loob na binibigay niya sa akin tuwing naglilihim at nangangaliwa siya. Pasensya ka na rin kasi naging dahilan din ako kung bakit sumama yung loob mo noon. Alam mo, maliban sa pagiging kabit mo, napagtanto ko na wala naman pala tayong pinagkaiba eh. Pareho tayong iniwan ng mga tatay ng anak natin. At pareho rin tayong kayang gawin at tiisin ang lahat para sa ikabubuti ng mga anak natin. Kaya pasensya ka na rin sa mga nasabi kong masakit tungkol sa pagiging nanay mo. Wala na yun. Basta manos na tayo ha. Oo. Nga pala, maraming salamat. Ha? Salamat saan? Salamat dahil binuksan mo yung mga mata ko sa katotohanan.
Kung hindi dahil sa'yo, malamang hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa rin ako sa mga pinaggagawa ni Marcos sa akin. Alam mo, na-realize ko rin kasi na hindi ka masamang tao at may puso ka rin naman pala. Paano mo naman nasabi yan? Nung huli tayong nagkita, hindi ka nagdalawang isip na bigyan ako ng pera para sa anak ko. Kasi kung tutuusin, hindi mo naman kinailangan gawin yun. Pero ginawa mo pa rin. Kaya thank you ha. Ano ka ba? Wala yun. Ang totoo nga niyan, hindi na kita natiis nung ipakita mo sa akin yung picture ng anak mo. Kaya ayun. At dahil sa ginawa mo para sa akin, sigurado akong mabuti ka ring ina sa anak mo. Hindi ako hanga sa pagiging kabit mo. Pero aaminin ko, nahanga ako sa pagiging nanay mo. Ito naman, ang bihira. Wala na yun. Iniwan ko na nga, di ba? Kung sa bagay, Siya nga pala, ano nang balak mo kay Marcos ngayon? may araw din sa akin ang lalaking yan. Nasaktan ako ng sobra nang malaman ko na hindi lang pala kami ni Vivian ng babae sa buhay ni Marcos Papadudut. At para ako nalulubog sa depresyon noong araw na ipinakita sa akin ni Vivian, yung video na may ka-holding hands si Marcos sa mall. Pero sa kabilang banda pakiramdam ko rin ay may nakahanap ako ng kaibigan noong araw na yon. At yon ay si Vivian. Habang tumatagal ay unti-unting napapalitan ng pagpapatawad at pag-unawa ang galit at puot ko kay Vivian. Kasi kung hindi dahil sa kanya malamang hanggang ngayon ay nagpapakaloko pa rin ako kay Marcos. Ang totoo nga niyan ay hindi niya kailangan pang ipakita sa akin yung video pero ginawa pa rin ni Vivian yon dahil pakiramdam ko ay may malasakit siya sa akin. Kaya kahit papaano ay tatanawin ko yon ng utang na loob kay Vivian. Kasi siya ang nagligtas sa akin mula sa relasyon na puno ng pagdududa at pagtataksil. Lumipas sa mga araw at hindi ko pa rin inamin kay Marcos yung mga nalaman ko kasi gusto ko pa rin siyang gantihan sa lahat ng panloloko niya bago ko siya tuluyang iwanan at hiwalayan. Aaminin ko na medyo nagdalawang isip at nabahala ako noon kasi papaano na yung anak ko at mga magulang ko kung hindi na ako mabibigyan ng sustento ni Marcos. Pero napagtanto ko na kinaya ko naman palang buhayin ang pamilya ko noong nagtatrabaho pa ako sa hardware. At isa pa akong nagawang iwanan ni Vivian si Marcos, sigurado ako na kaya ko rin gawin yon. Kaya mas lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob na maghanda para sa hiwalayan namin ni Marcos. Papadudod pagkatapos ng ilang araw ay naisipan ko na rin kung ano yung pinakamagandang gawin bago ko tuluyang hiwalayan si Marcos. Nang maisip ko yung plano ko na yon, agad kong tinawagan si Vivian at sobrang saya ko nang sumang-ayon siya sa plano ko. At nung handa na ang lahat ay niyaya ko si Marcos na dalhin ako sa isang seafood restaurant, Papadudut. Marcos, mahal. Thank you talaga ha at pinagbigyan mo ako sa kagustuhan kong kumain sa restaurant na to. Siyempre naman, mahal. Kahit ano, para sa nag-iisa kong princess. Ay nako, tumigil ka nga. Mas lalo lang akong kinikilig sa'yo eh. Mahal, parang ang dami naman ata nito ah. Pasensya ka na, bigla akong nagutom eh. Kaya mo ba talagang ubusin to? Hindi. Pero tutulungan mo naman ako, di ba? Okay. Pero pwede naman nating ipa-take out kung sakali. Ay, ayoko yung pinapa-take out yung pagkain. Hindi na kasi fresh kapag ganun eh. Kaya mas mainam kung dito na lang natin ubusin, di ba? Sige. Ay, speaking of fresh, eto, tignan mo tong hipo nila. Fresh na fresh. Tikman mo to. Alam ko mahilig ka sa seafood, kaya eto. Susubuan kita ha. Say Ang sweet talaga ng princess ko. Sige na nga. Ang sarap, di ba? Masarap nga. Uy, wow!
mukhang masarap din tong milkshake. Sandali lang ha, matikman nga. Uy, ang sarap nga. Tikman mo rin to, dali. Sige, pero konti lang ha. Lactose intolerant kasi ako. Lactose ano? Lactose intolerant. Ibig sabihin, sumasakit yung tiyan ko at nasisiyar ako tuwing nakakainom at nakakakain ako ng mga dairy products. Ay, wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Pero magtatampo ako pag hindi mo tinikman to. Sige ka. Sige na nga. Ang sarap nga ng milkshake nila. Sakto lang yung tamis. Mismo. Kaya ubusin mo yan para sulit yung babayaran mo dito. Sige. Pero alam mo kung saan bagay i-partner yung milkshake nila? Dito, sa buttered scallops. Mukhang nakakatakam, di ba? Matikman niya. Uy, ang sarap! The best! Mahal, hindi mo pwedeng palampasin to. Tikman mo na, dali! Pasa ko sa buttered scallops. Mukhang hindi nakakayanin ng tiyan ko kapag kinain ko pa yan. Ang dami-dami kasing butter eh. Tapos kakaubos ko lang sa milkshake na pinainom mo sa akin. Naku, eto naman. Try mo lang. Sige na, kahit isa lang. Ay, sige na nga. Oh, ang sarap, di ba? Ang sarap nga. Teka lang. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh? O bakit? Anong problema? Sumasakit na yung tiyan ko. Saglit lang ha. Magsi-CR lang ako. Okay, pero bago ka pumunta ng CR, may ipapakilala muna ako sa'yo, ha? Ha? Hi, Marcos! Oh, ba't gulat na gulat ka? I'm sorry. Pero kailangan ko na talagang pumunta ng CR. Oy, sandali lang naman. Dito ka lang. Tiniis nga namin yung pambababoy mo sa amin kaya magtiis ka rin ngayon. Princess, umamin ka nga sa akin. Kagagawan mo ba ang lahat ng to? Ay, correction. Kagagawan mo ang lahat ng ito. Tama, at binabalik lang namin sa'yo. Nga pala, bago ko makalimutan, hihiwalayan na pala kitang hayop ka. Magsama kayo ng babaeng ka-holding hands mo sa mall. Princess, kaya kong ipaliwanag yun. Kung sa tingin mo, bibigyan pa kita ng pagkakataon para makapagsinungaling sa akin, nagkakamali ka. Kasi simula sa araw na to, tinatapos ko na yung ugnayan ko sa'yo. Sandali lang. Puputulin ko lang yung drama mo, Day. Kasi tignan mo naman si Marcos, namumutla at pinagpapawisan na. Uy, kawawa ka naman. O sige na, pumunta ka na ng CR. Baka mamaya magkalat ka pa dito eh. I'm really sorry. Babalik ako kaagad. Ang galing na naisip mong plano. Siyempre, ako pa ba? I-take out na natin tong pagkain dito. Sayang eh. Bilisan na natin. Ay, agree ako dyan. Teka lang, Kuya Waiter! Pabalot na lang po nung lahat ng nasa mesa namin. Tapos ibigay nyo na lang po yung bill sa lalaking kasama namin dito kanina. Nag-CR lang sandali. Thank you! Matagal ko nang alam na may problema si Marcos sa mga pagkain na may gatas o keso kasi tuwing nagluluto ako sa bahay ay napapansin ko na madalas siyang pumupunta sa CR tuwing nagtitimpla ako ng kape na may gatas o kapag gumagawa ako ng pizza na puno ng keso. Kaya alam na alam ko na yon ang kahinaan ni Marcos. At masasabi ko rin na kahit papaano ay nakaganti ako sa kanya ng gabing yon sa seafood restaurant. Hindi ko na inantay na makalabas siya sa CR at pinaghatian namin ni Vivian lahat ng pagkain na in-order namin. Sa madaling salita, Papa Dudu, tuluyan na kaming naghiwalay ni Marcos. At mabuti na lang talaga at nakabalik pa ako sa trabaho ko sa hardware. Samantalang si Vivian naman ay nakahanap ng trabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Ang maganda pa dito, pinayagan si Vivian ng amo niya na patirahin sa bahay nila ang anak ni Vivian. Kaya hindi na niya kailangang mag-alala o mamroblema dahil nababantayan na niya ang anak niya habang naninilbihan siya. At aaminin ko na bumalik din ako sa dating estado ng buhay ko. Yung tipong kailangan kong magpakapagod sa trabaho araw-araw para matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Pero at least ngayon ay masasabi ko na may peace of mind na ako dahil nakawala na ako sa isang relasyon na puno ng lihim
at kasinungalingan. Siguro yung marami sa mga kabarangay ninyo ang magsasabing sana itiniis ko na lamang si Marcos dahil mayaman siya at nakapagbibigay naman siya sa akin ng pera. Pero sa totoo lang ay madali lang sabihin yan. Pero kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan ay dangal at prinsipyo mo na ang kapalit ng malaking pera, sigurado akong mahihirapan din kayo. Sa ngayon, Papa Dudut ay tuluyan nang naghilom na ang mga sugat na dulot ni Marcos sa aming dalawa ni Vivian. At masasabi ko rin na matalik na kami na magkaibigan ni Vivian. At tungkol naman kay Marcos ay hindi na niya ako kinausap simula noong nilayasan ko siya sa restaurant. Pero tuwing napapadaan ako sa harapan ng bahay niya ay napapansin ko na nabawasan na yung mga kotseng nakaparada sa labas ng bahay niya. Siguro ay may pinansyal na problema siya kaya kumonti na ang mga kotse niya. Pero sa totoo lang ay hindi ko na inalam yan. Pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat ng kabalbalan na ginawa niya sa akin noong kami pa lamang. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko, Papa Dudut. Maraming salamat po talaga at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi ang love life ko na nagdulot sa akin ng malaking aral sa buhay ko. At ang aral na yon ay ang hiwalayan ng isang tao na palagi kang binibigyan ng dahilan para magduda at magdusa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay Princess. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.